Hello po sa ating lahat. May trending na issue ngayon. Ayon sa ulat, pinapatigil ng ating president yung inihandang impeachment case dito sa ating vice president. Siguro may reason ng ating president kung bakit niya ipinatitigil, ano. Pero kung ako ang tatanungin, dapat talaga ituloy ang impeachment case na yan. Okay, so sabi ko nga, hindi naman tayo talaga pro Marcos at saka talagang hindi rin tayo anti Duterte. Ngunit sa nakikita natin, grabe nang nangyayari. Talagang hindi na nakiki-operate itong vice president sa presidente. Tandaan natin na kahit hindi siya DepEd, wala siya sa cabinet ng ating presidente, bahagi pa rin siya ng Marcos administration. Why? She is the second highest official of the land. Siya ang vice president, so natural, bahagi siya ng government, bahagi siya ng present administration. Okay. Siguro may mga considerations, may mga bagay-bagay na inisip ng ating presidente for his decision na may stop ito, ano. Ngunit sa akin, sa personal na opinion natin, ako ay naniniwala na dapat ituloy-tuloy yan, ano. Okay, so una nga, yung reason na dapat ang presidente at saka vice president magtulungan yan para magawa nila yung mga plano, whatever project, whatever programs na makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit sa nakikita natin, talagang hindi na nakiki-operate itong si Vice President. Pagkatapos, yung mga nangyayari, yung mga issues, yung mga sinasabi niya, nalalagay ang Pilipinas sa maling side o nasisira ang magandang image ng Pilipinas sa international community. So imagine yung ganyan, Vice President na kung ano-ano ang sinasabi sa pagpatay, yung pagkontra. Kahit na galit sana siya, dapat she should maintain her respect, yung kanyang good composure, right attitude, right na mga statement, etc. etc. Pero talagang hindi na natin nakikita yun, ano. Okay. So, yan ang reason natin. Pagkatapos, talagang marami yung mga anomalies na na-uncover diyan sa nangyayaring Quadcom hearings. So sabihin na natin na hindi lahat ng mga ibinabato sa kanya ay tama. Ngunit sa dami nitong mga nakitang anomalya, malamang marami adyan ang tama. One more thing is that pag talagang iisipin mo, it's possible na karaniwan ng mga ibinabato ay tama o
posible. Siyempre, pagdugtong-dugtungin mo yung mga statement nila, mga testimony, ipino-point out na indeed, talagang maraming mga anomalya. Okay. So, pagkatapos nga ito, ah, talagang hindi na nagtatrabaho ang Vice President para sa gobyerno. Sa kanyang personality, yun ang nakikita natin. So, siya ay tinik sa good operation o good yung implementation ng mga bagay-bagay. Kasi nga, so lahat na lang talagang kinokontra. Talagang nandoon na yung war between the Marcoses at saka mga Dutertes. Sa palagay ko, kahit itigil pa yung impeachment na yan, talagang nandoon na rin, diretso na yung pag-atake ng mga Duterte sa Marcos administration. Kaya kung ako ang presidente, ituloy ko na, nandyan na yung fight. Okay. So, ayaw natin ng mga yung mga senaryo na ganyan, talagang awayan. But then, siyempre, nandoon na ano yung sinasabi, yung malalakas, yun ang mag-prevail. Survival of the fittest. So, yan ang nakikita natin dyan. Talagang sa personality, sa yung katauhan ng mga Duterte, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng mga hindi magandang bagay sa gobyerno. So, sabi ko nga, hindi tayo talaga pro Marcos, hindi tayo pro Duterte. In fact, hindi ko ibinoto yung dalawang yan, Ngunit, nandyan na yung nakaupo na ang ating presidente. Pagkatapos sa mga sinasabi naman, umaangat naman ang economy ng Pilipinas. So, we have to support him. Just like dapat siyang suportahan ng lahat ng Pilipino. Ibinuto man siya o hindi. Okay, bilang isang Pilipino, yung pagsuporta sa kanya ay hindi yan pagsuporta sa palagay ko sa mga Marcoses lamang. Yan ay pagsuporta sa gobyerno, pagsuporta sa mga institusyon natin, pagsuporta sa bayan. Okay? Ngayon, ano kayang mga bagay-bagay na naisip ng ating presidente para kanyon? Siguro kasi marami yung naririnig natin na banta na ginagawa ng mga Dutertes. Sa palagay ko, kahit na may mga banta dyan, dapat the government should prevail. Dapat ang gobyerno ang yung nasa taas. Sa pagkalam ko naman, yung mga banta na ganitong mangyayari, may bombahan, it's ready to rumble. Baka naman empty threat lang yan, nasa bunganga lang. But actually, hindi yan mangyayari, Then, itong mga military na nakikita natin na sinasabi,
up to the protector and the defender of the Philippine Constitution. So they will support the government. Okay. Ngayon, pagkatapos ito pa, ang legislative, ang executive, at ang judiciary are separate. Okay, di ba? Na ang ibig sabihin, dapat hindi makialam ang executive sa ginagawa ng judiciary, hindi rin makialam ang, let's say, doon sa court. Okay, hindi dapat makialam yung mga korte sa executive, sa legislative, vice versa, because they are separate, pagkatapos independent from one another. Kaya halimbawa sinabi ni President na itigil ninyo yan, kung inakala ng mga members of the judiciary o na legislative ay tama yung kanilang ginagawa, they have to go on. Okay? Dapat tuloy-tuloy yung impeachment na yan. Kasi ito ang pananaw ko, muli ulitin ko, hindi tayo pro PBBM, tayo ay pro government. Pag nandyan ang hindi tayo titigilan, hindi titigil yung Vice President sa pagbigay ng sakit ng ulo sa ating lahat. So nandyan na yung sakit, masakit man o hindi, mabigat man o ganito, ako ay naniniwala na dapat siyang nawala sa government. Hindi tayo galit sa kanya, but then yung nakikita natin hindi na maganda. Okay? Kaya kung ako ang presidente, go on for the impeachment. Supportan niya yung legislative action with regards kay Vice President. Hopefully, tama yung decision ng President na ipatigil yan. Although, hindi naman natin alam kung talaga. Pwede rin sabihin niya na, tigil mo na yan. Pagkatapos, sige, ay ganito, pagkatapos later on, go ahead. Okay, so ganyan. Muli, thank you. Sana subscribe sa ating YouTube channel at i-like din. Good day.